Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang The Shadow's Edge, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang kwento sa isang lubos na koordinadong pagnanakaw, sa loob ng Macau Asia Bank. Isang propesyonal na grupo ng mga magnanakaw ang kumilos ng may katumpakan, habang tina-target nila ang isang vault na naglalaman ng mga dokumento ng crypto access, na nagkakahalaga ng 500 million Hong Kong dollars. Agad na tumugon ang pulisya, at nagpadala ng isang ground team sa pinangyarihan. Balik sa headquarters, ang surveillance unit sa ilalim ng pamumuno ni Madam Wang, ay nag-activate ng isang advanced AI system, upang matrack ang mga magnanakaw. Perpekto ang lahat sa mga monitor, ipinakita ng AI na napapaligiran ng mga pulis ang grupo. Gayunpaman, nang pumasok ang ground team, gumuho ang buong imahe, walang bakas ng mga magnanakaw. Ang perpektong pananambang ay walang iba kundi isang ilusyon ng kamera lamang. Ang hindi alam ng pulisya, ang isang miyembro ng grupo ay isang genius hacker na nagngangalang Simon, na kayang baguhin ang CCTV footage sa real time. Kinabukasan, dinala ng mga investigador ang may-ari ng vault para sa pagtatanong. Isiniwalat ng may-ari ang isang bagay na nakakagulat, na ang grupo ay ninakaw lamang ang bahagi ng crypto password. Kung wala ang mga natitirang piraso, hindi nila ma-access ang pera. Ang detalye na iyon ay humantong sa pulisya sa isang conclusion, na ang mga magnanakaw ay muling aatake. Nahinuhan ng pulisya na target ng grupo, ang isang digital asset management company sa Macau Tower. Habang nasa loob ng tower ang mga magnanakaw, tahimik silang pumasok sa data center, at ninakaw ang mga crypto portfolio ng ilang mayayamang kliyente. Natagpuan nila ang isang hindi inaasahang 1.5 billion Hong Kong dollars na halaga ng cryptocurrency, sa parehong virtual vault. Hindi pinansin ang mga pagtutol ng kanilang leader, na tinatawag nilang Godfather na si Fu Longsheng, nagpasya silang nakawin din ito. Nang simulan ni Simon ang paglilipat ng data, ang kanilang pagkaantala ay nagbigay daan sa mga pulis na dumating sa pinangyarihan, kung saan napilitan ang grupo na magtakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, si Captain Wu Yaolei ay nabihag, at ang kanilang paghaharap ay nauwi sa isang marahas na labanan sa loob ng elevator. Lumaban ng husto si Wu, ngunit kalaunan ay natalo. Nang makarating ang elevator sa pinakamataas na palapag, tumalon ang grupo mula sa gusali gamit ang mga parachute. Ayaw sumuko, sumunod na tumalon si Wu mula sa skyscraper. Sa sandaling ma-corner ang grupo, pumasok si Fu sa building upang tumulong, na nagbigay daan sa kanyang mga tauhan na tumakas. Sa kasamaang palad, nakuhanan siya ng larawan ng isang barista habang nagaganap ang kaguluhan. Muling nawala ang mga magnanakaw sa bawat CCTV feed, isa na namang panlilinlang ni Simon. Pagkatapos ay nakatakas ang grupo gamit ang mga detalyadong pagbabalat kayo, na nagpabago sa kanilang mga katawan at mukha. Dahil sa kanilang husay at walang kapintasang paggawa nito, nabigo ang mga pulis na mahuli sila. Sinisi ng galit na may-ari ng vault ang pulisya, at tinawag silang mga walang silbi. Dahil sa pagbagsak ng kanilang reputasyon, nagpatawag ang hepe ng pulisya ng isang emergency meeting. Sa meeting na iyon,
Iminungkahi ni Madam Wang na dalhin ang isang taong makakaayos sa gusot na ito, isang retiradong surveillance expert na nagngangalang Wong Tak-chung. Nakaluta si Wong ng daan-daang malalaking kaso sa kanyang buong karera, ngunit mayroon din siyang masakit na panghihinayang, isang pagkakamali na minsang ikinamatay ng kanyang pinakamalapit na kaibigan sa pulisya. Kinabukasan, dalawang opisyal ang itinalaga na bantayan si Wong, ang isa ay si Liu, at ang isa ay nagngangalang He Kyuguo. Sinundan siya ni Kyuguo hanggang sa isang restaurant, ngunit napansin siya agad ni Wong. Doon ay lumabas ang isang nakakagulat na katotohanan, na si Kyuguo ay anak ng kanyang yumaong matalik na kaibigan, ang lalaking matagal nang gumugulo sa kanya. Tinanong ni Wong si Kyuguo kung bakit siya sinusundan nito, at sinabi nitong ibalik siya sa larangan, at tulungan ang mga pulis na hulihin ang mga magnanakaw. Kinabukasan, pumasok si Wong sa police headquarters ng Macau at nakaharap si Madam Wang, kasama ang iba pang miyembro ng team. Ipinakita nila sa kanya ang kuha ng CCTV, habang nagaganap ang pagnanakaw sa gusali. Sa isang mabilis na pagtingin, nakita agad ni Wong ang mga nakabalat kayo na mga miyembro ng grupo nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang team sa mas malalim na pagsusuri, na kinilala ang iba pang mga mukha na maaaring may kaugnayan sa operasyon. Kalaunan, isiniwalat ng footage ang isang taong tila pinuno. Sa sumunod na pagpupulong, gumawa si Wong ng isang matalino na hula. Ang lalaki ay si Fu Longsheng, isang dating operatiba ng Special Forces na dating nakatrabaho ng isang piling pangkat ng mga contract killer. Kilala siya bilang Shadow, dahil palagi siyang nakakalusot sa mga lambat ng pulisya. Simula noong 1999, tuluyan na siyang nawala. Iminungkahi ni Wong na magpadala ng isang intelligence unit, upang suriin ang Old Town. Ngunit isiniwalat ng departamento na ang Intel Division ay matagal nang isinara at pinalitan ng isang AI system, isang sistemang malinaw na hindi nakakasabay sa mga magnanakaw. Dahil dito, hiniling ng pulisya kay Wong na bumuo ng isang bagong special unit, dahil mas malakas pa rin ang likas na ugali ng tao kaysa sa mga makina. Samantala, inilabas ni Fu ang kanyang galit sa kanyang mga tauhan. Nakagawa ang grupo ng isang kritikal na pagkakamali, na naglantad sa kanya sa CCTV sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, at ngayon ay nalagay sila sa panganib. Muntik pa nga niyang mapatay si Simon, bago pa man siya mapigilan ng kakambal nito na si Ziwang. Kinabukasan, makikita si Kyuguo na nagsasanay sa isang boxing gym. Isang grupo ng mga opisyal ang lumapit sa kanya at hayagang kinutya ang kanyang laki, sinasabing naging pulis lang si Kyuguo dahil dating pulis ang kanyang ama. Hindi iyon pinalampas ni Kyuguo, at ipinakita kung gaano sila nagkamali. Nasaksihan ni Wong ang kanyang husay at determinasyon, at nagsimulang maunawaan kung bakit karapat-dapat siyang magkaroon ng lugar sa kanyang koponan. May personal na pangako si Wong na protektahan si Kyuguo, isang responsibilidad na sa tingin niya ay utang niya sa kanyang yumaong ama. Pagkalipas ng ilang araw, oras na para piliin ni Wong ang mga miyembro ng bagong special unit. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ang koponan na kilala bilang Adorable Unit, ay dumiretso na sa field. Kumalat sila sa buong Old Town, nang may malalim na pagbabalat kayo. Itinuro sa kanila ni Wong ang mga pamamaraan at disiplina na kailangan, upang mahawakan ang isang lihim na misyon. Ngunit lumipas ang 12 araw nang walang anumang lead, na ikinadismaya ni Kyuguo. Habang ang lahat ay nasa labas at naglalakad sa mga kalye, siya ay nananatili sa isang pekeng taxi sa tabi ni Wong, binabantayan ang koponan mula sa malayo. Balik sa hideout, tinipon ni Fu ang kanyang mga tauhan, at binigyan sila ng gabay para sa kanilang susunod na hakbang. Ipinaubaya niya ang pagpaplano kay Simon, ang matalas na hacker na may mas modernong pamamaraan sa kanilang mga operasyon. Dahil umaasa pa rin si Fu sa mga lumang pamamaraan, palihim na pumunta si Simon sa isang ampunan, upang bumuo ng isang bagong estratehiya. Naging malinaw ang katotohanan, na ang buong grupo ay binubuo ng mga bata na minsang niligtas at pinalaki bilang kanyang tunay na mga anak. Para sa mga bata, hindi lamang siya isang pinuno, kundi siya ang taong nagligtas sa kanila mula sa gutom, at ang tanging pamilyang kanilang nakilala. Ang katapatan na iyon ang dahilan, kung bakit nila siya sinusunod ng walang pag-aalinlangan. Pagkalipas ng 15 araw sa misyon ng pagmamatsyag, lumabas si Kyuguo upang bumili ng pagkain, nang makita niya ang dalawang babae na inaatake sa isang eskinita. Agad na lumitaw ang kanyang likas na ugali,
At kahit na binalaan siya ni Wong na umatras, sumugod si Kyuguo at nilabanan ang mga lalaki, ngunit hindi ito naging madali para sa kanya. Hindi nagtagal ay nabigla siya nang dumating si Wong sa tamang oras para tulungan siya, at madali nitong natalo ang mga lalaki. Nang makabalik na sila sa sasakyan, pinagalitan siya ni Wong dahil sa kanyang ginawa. Sila ay mga undercover at isang maling hakbang lamang, ay maaaring mabunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan sa mga kriminal na kanilang tinutugis. Ito ang nagtulak kay Wong, upang ibunyag ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang partner. Maraming taon na ang nakalilipas, habang nasa isang intel mission kasama ang ama ni Kyuguo, nagawa niya ang parehong pagkakamali. Nagmadali siyang nag-react upang iligtas ang isang bata mula sa pagkidnap. Ang sandaling iyon ng kabayanihan, ay nagpa-alerto sa drug mafia na kanilang sinusubaybayan. Nabunyag ang kanilang cover, at ang ama ni Kyuguo ay napatay dahil dito. Ang pagkabigong iyon ang naging pinakamadilim na kabanata ng karera ni Wong, at ang pagsisising dinadala niya mula noon. Narinig ng buong team ang kwento sa pamamagitan ng kanilang mga komunikasyon, at tahimik na nakibahagi sa bigat ng kanyang pinapasan. Di nagtagal, nakita ni Wong at Kyuguo ang isang tao sa isang abalang palengke, na kamukha mismo ni Fu, at mabilis na inalerto ni Wong ang koponan. Agad na kumilos ang mga opisyal sa monitoring unit. Nang dumating ang mga reinforcement, inutusan ni Wong si Kyuguo na lumapit, dahil hindi pa siya nakikita ni Fu na nakauniporme. Nagpanggap siyang isang mamimili na naghahanap sa ilalim ng mesa, para sa isang nawalang hikaw, na nagbigay sa koponan ng anggulong kailangan nila. Dahil doon, kinumpirma nila ang target. Sinundan ni Kyuguo si Fu papasok sa isang residential building, at sumakay sa elevator kasama niya na nagkunwaring residente, ngunit nagsimula si Fu na maghinala. Naglabas pa siya ng kutsilyo, handang umatake at manakit. Bago pa siya makakilos, pumasok si Wong, na nagpanggap bilang ama ni Kyuguo. Gamit ang kanyang karanasan at kalmadong pag-iisip upang maalis ang tensyon, salamat sa isang tuso na trick na tinatawag niyang Rotten Apple Technique, natuklasan din ng pulisya kung saang palapag nakatira si Fu. Mula roon, nagrente sina Wong at Kyuguo ng isang unit sa gusali, para mabantayan nila si Fu ng mabuti. Ang iba pang miyembro ng koponan ay nag-set up ng mga high-tech na kagamitan sa pagmamatsyag, upang matrack nila ang kanyang mga galaw araw at gabi. Kinolekta din nila ang kanyang basura, at natuklasan ang mga pahina mula sa isang punit na logic puzzle. Ang kakaiba dito, ay mali ang bawat sagot sa papel, kahit nakilala si Fu sa pagkakaroon ng pambihirang IQ. Kapag wala siyang ginagawa, ginugugol ni Fu ang kanyang oras sa pagpuputok ng bubble wrap, na parang ito lang ang nagpaparelax sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, muling nakasalubong ni Wong si Fu sa palengke. Nagkwentuhan saglit ang dalawa, at pagkatapos ay niyaya ni Wong si Fu sa kanilang apartment para sa hapunan. Nang gabing iyon, dumating si Fu na may hawak na bote ng beer. Dahil sa kanyang pagiging maingat, sinuri niya ang bawat sulok ng bahay ni Wong, para siguraduhing walang bitag na naghihintay sa kanya. Ipinakita pa niya ang kanyang natatanging husay sa paggamit ng kutsilyo, habang naghahanda ng isda na lulutuin, ang parehong husay na nagpasikat sa kanya sa mundo ng mga kriminal. Habang kumakain, ginamit ni Kyuguo ang pagkakataong iyon, para makuha ang data mula sa telepono ni Fu na kailangan ng pulisya. Pagkaalis ni Fu, inihatid niya ang file na iyon sa IT unit sa headquarters. Ngunit kasabay nito, isa sa mga ampon ni Fu na si Siwang ay marahas na umatake kay Wong, na humantong sa isang matinding away sa loob ng apartment. Sinubukan ng mga pulis na magmatsyag sa sitwasyon gamit ang CCTV, ngunit ang kakayahan ni Simon sa paghakay tuluyang bumulag sa sistema.
Kalaunan, napagtanto ni Leon na ang taong nasa monitor ay hindi si Kyubuo. Nang sandaling iyon, dumating si Kyubuo sa headquarters, na kinumpirma ang panlilinlang. Agad na nagpadala si Captain Yao Lei ng backup upang tulungan si Wong, ngunit bago pa sila dumating, tumakas si Siwang matapos siyang bigyan ng babala ng kanyang kambal na si Simon. Kinabukasan, pinaigting ng unit ang kanilang pagmamatsyag. Nakita nila si Fo na sumakay sa eksaktong parehong taxi, na ginamit nila noong unang pagnanakaw. Nirecord ng IT team ang mukha ng driver, at sinimulang alamin ang kanyang pagkakakilanlan. Samantala, nakita si Fo na patungo sa police headquarters, bagaman walang nakakaalam kung bakit. Kasabay nito, sinimulan ni Wong na pag-isipan ang katotohanan sa likod ng bubble wrap, at ng kakaibang numero sa puzzle. Gayunpaman, bago pa niya ito may bahagi, isang sasakyan ang bumangga sa kanilang kotse sa harap mismo ng istasyon. Isang grupo ng mga asasin ang sumugod sa gusali, at marahas na pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, nagkamalay si Wong at nakipaglaban para sa isang tila kudeta. Nagawa niyang hilahin palayo si Kyubuo, na nagbigay ng sapat na panahon para maibunyag ang kanyang natuklasan. Ang bubble wrap at ang mga punit na puzzle ay hindi random na eksena. Ang mga ito ay mga nakakode na mensahe, na ginamit ni Fu para makipag-ugnayan sa kanyang mga tauhan. Sa ibang lugar, nagawang makalusot ni Fu at Siwang sa mga pulis at nakarating sa ampunan. Ang hindi nila alam ay palihim silang sinusundan ng dalawang opisyal. Mas lalong lumala ang tensyon, nang biglang nawalan ng kuryente ang monitoring room sa police headquarters. Kasabay nito, pumasok si Fu sa ampunan na umaasang mahanap si Simon, ngunit napapaligiran ng 12-dosenang miyembro ng gang na naghihintay na patayin siya. Sumiklab ang isang brutal na labanan, hanggang si Fu na lamang ang nag-iisang nakatayo, laban sa isang armadong gang. Dito makikita ang buong lawak ng kanyang reputasyon sa paghawak ng kutsilyo. Gumagalaw siya na parang isang batikang asasin, na nakaligtas sa hindi mabilang na mga miyembro ng gang, walang iniwan na duda kung bakit imposibleng mahuli siya ng pulisya sa loob ng maraming taon. Samantala, si Wong ay nakakulong sa kanyang sariling away, laban sa grupo ng mga asasin na sumalakay sa istasyon ng pulisya. Kalaunan ay nalipol ni Wong ang mga umaatake. Balik kay Fu, lumitaw si Siwang at sa wakas ay isiniwalat ang katotohanan. Siya at si Simon ang nagplano ng buong pananambang na ito. Naniniwala sila na ang ama na umampon sa kanila ay naging lubhang mapanganib, lalo na matapos niyang muntik nang mapatay si Simon. Gusto nila itong pigilan, bago pa maging biktima ang iba pa sa mga batang inampon ni Fu. Upang protektahan ang iba, ginawa ni Siwang ang desperado na desisyon na harapin ang kanilang godfather. Ngunit si Fu ay masyadong mahusay. Mabilis na natapos ang kanilang laban at napatay si Siwang. Sa labas, sinimulang salakayin ng mga pulis ang ampunan. Sa eksaktong sandaling iyon,
isang napakalaking pagsabog ang naganap sa ampunan. Ang kwento ay bumalik sa Macau Police Headquarters, kung saan sinimulan ng mga opisyal ang paglilinis sa gusali. Ang pinuno ng mga hired assassin ay nahuli, ngunit si Madam Wang ay nakatanggap ng isa pang nakakagulat na ulat. Sa panahon ng blackout, may isang taong nagawang pasukin ang crypto server ng pulisya, na naglalaman ng 10 billion Hong Kong dollars. Ang mga nanghimasok ay nagpanggap na isang SWAT team, upang makalusot sa loob. Sa kabutihang palad, dahil wala ang decryption key at ang 12 lihim na seed word, ang mga pondo ay nanatiling nakalock. Ang mga nasa likod ng pagpasok ng walang pahintulot ay si Simon, at ang kanyang mga natitirang kakampi. Habang pauwi, binalaan ni Simon ang iba pang mga ampon tungkol sa katotohanan ng pagkatao ni Fu. Ang kanilang tinatawag na bayani ay matagal na silang ginagamit bilang pain, niloloko ang mga pulis para habulin ang mga maling tao. Sa halip na tugisin si Fu, ang mga awtoridad ay nakatuon na ngayon kay Simon at sa iba pa. Ang eksena ay bumalik sa mga guho ng ampunan, kung saan sa kabila ng lahat ng posibilidad, buhay pa rin si Fu. Dumating si Captain Yao Lei at ang kanyang koponan upang arestuhin siya, ngunit bago sumuko, sinabi ni Fu na may gusto siyang ipakita sa kanila sa Wynn Hotel. Samantala, kumilos si Wong at ang iba pang miyembro ng koponan, upang tugisin si Simon at ang kanyang mga kasama. Mabilis na natukoy ng isang ahente ang kanilang bakas. Patungo sila sa Wynn Hotel, na kasalukuyang nagkakaroon ng art exhibition. Ito ay tumutugma sa eksaktong pattern mula sa unang pagnanakaw, na nagpapaliwanag na may isa pang malaking pagnanakaw na magaganap. Nagmadali sina Wong at ang mga opisyal sa lokasyon, at dumating kasabay ng koponan ni Simon. Muling naging sentro ang Wynn Hotel ng isang mabilis at magulong habulan, at isa pang matinding paghaharap. Samantala, habang papunta sa Wynn Hotel, nakatanggap si Fu ng tawag mula kay Simon, sa pamamagitan ng telepono ng pulisya na kinuha niya kanina. Pagkatapos ng isang maikling palitan, ibinalik ni Fu ang telepono kay Captain Yao Lei, ngunit hinulog niya ito. Nang tangka itong pulutin ng kapitan, inatake sila ni Fu na tila baliw, na walang sino man ang makakapigil sa kanya. Pagbalik sa loob ng mataong art exhibition, patuloy na hinahanap ni Wong si Simon. Nadismaya si Kyuguo sa kaguluhan, kaya ginabayan siya ni Wong na manatiling nakafocus. Nang biglang namatay ang kanyang komunikasyon, dumating si Liu sa tamang oras at pinahiram si Kyuguo ng sarili niyang device, para muling makakonekta sa koponan. Mabilis na ibinahagi ni Kyuguo kay Liu ang kanyang natuklasan, na si Simon ay kakambal ng taxi driver, na walang iba kundi si Siwang. Dahil sa klon na iyon, humiwalay si Liu para maghanap ng isang taong kamukha ni Siwang. Kalaunan ay nakita niya ang lalaki sa isang istasyon, ngunit isang misteryosong tao ang sumulpot mula sa likuran at sinaksak siya. Ito ay si Fu, at matapos salakayin si Liu, nagpatuloy siya sa pag-abante at sinaksak si Simon, na siyang nagwakas sa papel ng hacker sa operasyon. Sa kabila ng kanyang malubhang sugat, nagawa ni Liu na bigyan si Kyuguo ng huling paglalarawan ng damit ni Fu bago ito mamatay. Ang unit ni Wong ay pinalitan ng ibang koponan upang humawak sa kaso. Gayunpaman, tumanggi si Kyuguo na umatras. Nangako siyang hahanapin si Fu ng mag-isa kung kinakailangan. Binisita siya ni Wong sa istasyon para dalhan ng pagkain, at sa kanilang maikling pag-uusap, binigyan siya ni Wong ng isang mahalagang clue. Wala pa ring access si Fu sa ninakaw na pera. Luma ang kanyang mga pamamaraan, at wala siyang ideya kung paano mag-withdraw ng crypto funds ng mag-isa. Sa katotohanan, kinausap ni Fu ang may-ari ng asset para makuha ang password. Sa pamamagitan ng interogasyon, nalaman ng pulisya na si Fu ay papunta upang makipagkita sa may-ari ng asset sa isang restaurant. Habang papunta sa lugar, inalerto ni Wong ang team at sinabihan silang maghanda. Nang dumating si Fu, nakita niya si Kyuguo na nakaupo sa isa sa mga mesa. Hindi pa rin alam ni Fu na pulis si Kyuguo, kaya ginamit ito ni Kyuguo para kumuha ng oras habang naghihintay ng backup. Nang napagtanto ng magkabilang panig na papalapit si Wong, sinubukan ni Fu na tumakas, ngunit inaasahan na ito ni Wong, kaya nilagyan niya ng harang ang pinto. Nagbanggaan ang dalawa sa isang matinding malapitang labanan.
Sa kabila ng kanyang karanasan, kalaunan ay natalo si Wong. Hindi na niya kayang habulin si Fu, at ibinigay ang responsibilidad kay Kyuguo. Umasa sa kanyang likas na ugali at lahat ng natutunan niya mula kay Wong, sinundan ni Kyuguo si Fu sa mga kalye at inalerto ang pulisya, na harangan ang bawat posibleng labasan. Sa ilalim ng kanyang direksyon, kumalat ang mga opisyal at na-corner si Fu. Dahil wala nang matatakbuhan, sinugod ni Fu si Kyuguo sa huling pagtatangkang makawala, ngunit lumaban si Kyuguo at tinalo si Fu nang walang kahirap-hirap. Dumating si Wong pagkalipas ng ilang sandali at iniabot sa kanya ang Posas, isang tahimik na pagkilala na nalutas ni Kyuguo ang mahirap na misyon. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.